Ako nga po pala ulit si Don. Tawagin niyo lang akong Don in short. So ngayon, mag-answer po tayo ngayon ng isang thermodynamics problem na may topic na regenerative Rankine cycle. So ang book po natin ngayon na ginagamit ay yung kay Santa Maria at mag-answer po tayo ngayon ng regenerative cycle and engine number 13 ito. So basahin natin yung problem. A 10,000 kilowatt turbo generator operating at rated capacity receives 52,000 kg per hour of steam at 2.9 megapascal at 310 degrees Celsius. Exhaust is at 0.007 megapascal. At 1.2 megapascal and 230 degrees Celsius, they're actually extracted 20% of throttle flow for regenerative heating of feed water. The generator efficiency is 95%. For an ideal engine, so letter A, find the quality of steam extracted in kilograms per hour. Letter B, W or yung work ng turbine. And E is yung energy, yung engine cycle efficiency. Yung efficiency ng cycle pala. Efficiency yung cycle. EC. E-cycle. Yun. So, for the actual engine, find the temperature of feed water from the open heater and NK or yung generator efficiency and the approximate enthalpy of exhaust steam and its quality. So maganda tong problem na to guys kasi nag-involve ito ng actual conditions. So okay, start tayo. Una, analyze natin yung problem. So a 10,000 kilowatt turbo generator. Pag sinabi natin yung turbo generator, ano yan guys? Diba generator yan? So, kilowatt. Hindi siya pala M, kundi yung workflow ng generator. So, by that, K is 10,000 kilowatt or mas kilala natin siya as power. So, it receives 52,000 kg per hour of steam. Pabayaan mo natin yan. Mag-focus tayo sa pressure. So, at 2.9 megapascal and 310 degrees Celsius. So, yung steam daw guys, ang steam daw ay nire-receive sa 2.90 megapascal at 310 degrees Celsius. At based sa problem natin, siya yung may pinakataas na pressure. So, that means ito yung pressure 1 natin. P1 is 2.9 megapascal at T1 na 310 degrees Celsius. And the exhaust is at 0.007 megapascal. Tanong ko sa inyo guys, ito ba yun yung P2 natin? Hindi. Ito yun ang sa condenser nating pressure. Sige, before natin isulat, kasi hindi natin alam if number 2 siya or number 3. Basahin natin yung pasunod. At 1.2 megapascal and 230 degrees Celsius, they're actually extracted 20% of throttle flow. So, ito yung P2 natin, guys. Ito yung P2 at 1.2 megapascal and 230 degrees Celsius. So, Don, regen yan. Bakit may temperature? Di ba, hindi ba S1 equals to S2 equals to S3 equals to S4 and so on and so forth kapag ideal? Yun yung nagpapa-actual sa kanya. Meron tayong given na 230 degrees Celsius. Pero, hindi mo na tayo mag-jump into agad sa actual. Mag-proceed muna tayo sa ideal. So, lista natin yung P2. P2 na ideal is 1.2 megapascal. Lagay na natin yung T2 prime. T2 prime is 230 degrees Celsius. So, may ibang pressure pa ba? Wala na. So, P3 itong yung exhaust natin or yung sa condenser, 0.007 megapascal. And ngayon natin ilagay yung mga ibang ibang given natin. So, ito, importante dito, the generator efficiency. So, N gen is gonna be 0.95 or 95%. So, itong rated capacity receives 52,000 of steam. So, ano yan? So, M yan. Ito. Mamaya. Magagamit natin to sa actual na part. So, unfortunately guys, wala akong PDF na steam table kasi mahirap din sa tablet mag-scroll eh. Isusulat ko na lang
siguro alam niyo naman kung paano to basahin sa steam table, di ba? So, before lahat, gawa muna tayo ng TS diagram kasi yun yung pinaka-importante. Yun yung blueprint natin sa pag-solve natin ng kahit anong thermodynamics. Na-appreciate ko talaga yung TS diagram ngayon, thermo 2 ko na. Kasi nagtitake pa lang ako ngayon ito guys eh. Third sem pala namin sa TUP. And ito yung tinatake namin. Okay. So, di ba alam natin ito? Ganyan. Tapos, yung TS diagram ng regen, pag ganito eh. Lapitan natin konti. Yun. Tsaka straight ito. Sa ideal. Pagkatapos niyan, ganyan natin to. Gawa tayo ng basic niya nga box. Para sa condenser to eh. So, ilang regen tayo guys? Ilang points tayo? Merong isang regenerative lang. So, isa lang yung isusulat natin dito. Ito. Taasan natin konti. Ganon. Tapos, ganyan. Tsaka dito, magsi-straight tayo dito. Yun. And dito agad. Straight up sa pump. Connecta sa isang open feed water. Straight. Maliit. Tsaka connecta sa boiler. So, label natin yung parts. So, this is point 1. This is point 2. This is point 3. This is point 4. This is point 5. This is point 6. This is point 7. So, yan. So, lagyan natin yung pressure. So, 2.90, P1 natin is 2.90 megapascal. Yung P2 natin is 1.2 megapascal. P3 is 0.007. Tama ba? 0.007 megapascal. Itong ginagawa ko guys, ito talaga yung flow ko. Paano ako magsusolve ng isang problem involving any term mo. Ito talaga. So, di ba sa regen, meron yang lumalabas na flow. Kasi pagpasok niya nito, before siya pupunta sa condenser, may magsisegue dito eh, na mass. Kasi yun yung i-heat sa open water, OFWH, open feed water heater. Yun, tsaka punta ito, blang. Alam niyo na siguro yan. Mag-guide lang ako sa inyo paano ito solving, okay? So dito guys, sa point 1 to 2, meron tayong 1 na mass. Buo pa yung mass natin. So ang mangyayari dito, di ba dalawa ito? Poke and poke. Imagine niyo, cross intersection yan ng mga sasakyan. Ito papuntang Escalante. Ito yung papuntang Bacolod. So yung iba papunta doon sa Escalante na maghihit, magpaparelax sa beach noon, maliligo sila doon. At yung sa Bacolod naman ay pupunta dito sa condenser para magtrabaho. Okay, sige. Pero layman's term lang to guys. sorry, medyo magulo. So ang papasok dito guys is M1. So guys, since pumasok dito sa M1, if 1 dito nga hole, ang yung group 1 natin as M1 na pumunta sa Escalante, ang matitira dito ngayon sa kabila is 1 minus M1. Gets mo ba yan guys? Sana magets nyo ha. Kasi hindi ko na to i-explain ng malalim pa. Flow lang talaga yung ituturo ko dito. 1 minus M1. Dito rin 1 minus M1. So yung point dito, tsaka dito is 1 minus M1 din. At yung point dito, since ito guys, papakita ko sa inyo. Yung pumasok na M1 dito. So dito yung 1 minus M1. Wait, hintayin natin mawala. So ito yung 1 minus M1. Straight pa rin to siya dito. 1 minus M1. 1 minus M1. 1 minus M1. Yung M1 dito guys, pupunta siya dito. Pag-meet sila dito sa point 6. So, 1, papakita ko sa inyo guys ha. So, 1 minus M1 plus M1. Ano yung matitira? Hindi ba 1? Kasi mathematically, algebraically, may plus minus M1, M1 is makakancel siya. So, matatanggal. So, mabubuo siya ulit. Gets nyo ba guys? Sana magets nyo. So, ang matitira, ang mababalik na siya dito sa as 1. Ito din 1, ito din 1. Doon. Yan yung TS diagram natin. Pero, meron tayong actual na conditions.
At point 2 daw, meron tayong 230 degrees Celsius. Kasi di ba kapag ideal, ang S ng S1 is equal to S2 is equal to S3. Pero dito guys, hindi. Meron tayong 230 degrees Celsius. Naku, 10 minutes na. Nag-explain pa naman ako. So, meron tayong line dito. Maglagay muna tayo ng pressure line. Puk, 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 puk. Pressure line yan, guys. Tsaka, pupunta siya dito. Yung 230 degrees Celsius. Kasi, di ba mas mainit yun. So, dito siya. Tsaka, puk, 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 puk. Yan. Ito yung H2 prime natin. H2 prime, tsaka H3 prime. Check lang natin. If merong mali sa inyong TS diagram, edi i-edit lang natin mamaya. Ganyan talaga. Blueprint nyo lang yan eh. Hindi na ako siguro magdodrawing ng plant layout. Alam nyo naman siguro paano. Okay, hanap tayo ng values nito. So, sa ulitan ko guys, wala akong steam table na PDF ha. Nasa of copy. Isusulat ko lang yung points. Dapat alam nyo na paano magbasa ng steam table. So, based tayo sa ating TS diagram. Point 1. Nasa labas ito. Labas. Tatiin natin sa dalawa. Ito, kapag nasa labas siya dito, kapag nandito siya sa labas nito, ito yung hati. Kapag nandito siya sa labas na to, superheated yan. Okay? So, at point 1. Ito talaga yung flow ko kapag magsusolve guys. At point 1, P1 is 2.90 megapascal and T1 is gonna be 310 degrees Celsius. So, this is gonna be table 3. Table 3. So, punta ka sa 2.90, 310, sana meron. Yun, meron. Meron 310. So, H1, yung nakalagay na H1 is 3021.6 S1. Kupihin itong S1 kasi importante talaga to. 6.6020. So, yun. Ang ginagawa ko, hina-highlight ko to ng yellow. Yellow kasi H lang yan. Green, final answer. Orange, if actual na enthalpy. So, at point 2 tayo guys. Na ideal. This is ideal. Kasi may dalawang H2 na tayo eh. Kasi meron tayong temperature. At point 2, so P2 natin is 1.20 megapascal. And sa ideal, hindi natin to, i-disregard muna natin to. I-disregard natin itong temperature kapag ideal. Kasi, yung ideal, di ba natin, as I said, is S1 is equals to S2, isentropic. So, ang S niya is straight. So, meaning, S1 is equals to S2. So, is equal to 6.6020. So, punta tayo sa 1.2 megapascal na pressure. Kuha kayo ng steam table nyo, yung libro, para masanay kayo. Huwag kayong mag-refrap guys, kasi sa exam walang refrap. Masanay kayo dapat kapag nagtitake kayo ng thermo. So, hanap tayo sa S. Sa S nito, check muna natin ang SSAT ng 1.2. Ang SSAT ng 1.2 is SSAT is equal to 6.5233. So, this is greater than SSAT natin, which is superheated. So, table 3 pa rin. Table 3 pa rin tayo. So, kuha tayo, 6.60. Meron ba? Feeling ko mag-interpolate tayo eh. 6, wala. Ng 6.60 ay nasa gitna ng 6.58 at 6.61. Mag-interpolate tayo guys. So, interpolate. Alam niyo ba tong Caltech nito? So, S is gonna be H. 6.5898, 6.6020 at 6.6163. Hinahanap ko to sa 1.2 megapascal guys ha. Nasa table 3. Ang H ng 6.58 is 2815.9. H2 ito 6.60 yung hinahanap natin. Tsaka yung 6.61 is 2828.5. Naintindihan nito. So mode. So start tayo. So mode 3 ito sa mode 1 ito sa CalQ. Tsaka piliin itong A plus BX. So delete natin yung data. So di ba S, ang S natin ay
imagine natin na x ito, this is y. So S, ito yung kopyahin natin guys, itong lower limit tsaka yung upper limit lang. Hindi natin to compute yung 6.6020. So 6.5898 equals, so kopyahin natin 6.6163. So value nito, yung h nito or yung y value is 2815.9, 2815.9, tsaka 2828.5. Same ito sa mga calcul natin guys, yung FX570ES ng Casio. So equals para ma-save. So AC para ma-store yan. So ito, plug in natin to sa calcu. Kasi i-estimate yung value guys eh. 6.60, 20, row 20. Shift stat, punta kayo sa regression, or shift stat, 5 yan sa calcu natin. Tsaka di ba yung H natin ay nasa Y? Y di ba to? Ito yung X. So Y. Yun. Ito yung H2 natin. Kopyahin natin. 2821.7. Alam natin yun yung kilojoule per kilogram para makasave tayo ng oras. Check. So, 0.3 tayo. Mahaba-haba to guys. Dapat mabilis tayo. At 0.3, anong pressure ng 3? Pressure 3 is 0.007 megapascal. Dito na to guys eh. Sa condenser. So, S1 is equals to S3 pa rin based sa ating TS diagram. Yun, S. Straight. S1 is equals to S2 is equals to S3. Sa ideal, 6.6020. Di ba? So, before kayo guys, para masanay kayo, check nito sa table 3. Ito. Pero sure ako table 2 ito. Mixture na ito. Check nyo lang. If wala, then punta na tayo. Sige, table 2 na lang tayo guys. Table 2. Hanap tayo 0.007 megapascal. Sa first page yan guys. Ng table 2. 0.007 megapascal. Ang SG nito guys, check nyo ang SG. Ang SG sa 0.0073, naka-laser lang to guys is 8.2758. Hindi ba less than ito? Less than ito. Less than. So meaning, mixture na yan guys. If less than yung S3 nyo sa SG or S1, S2, if S nyo is less than SG, mixture kayo. Punta kayo sa table 2 or sa table 1 if temperature. So, kopyahin natin. Dapat nasa table 2. Dapat alam nyo na magbasa guys. Hindi ko na yan shoulder pa. So, SF. Hanapin natin yung quality X 0.5592. SFG is equal to 7.7167. HF is 163.40. HFG is gonna be 2409.1. Kunin na natin yung VF. VF is 1.0074. Importante yan. Para sa pump natin. So, hanapin natin yung X. So, sulat natin S3 is equals to SF plus X SFG. So, equate X S3 minus SF all over SFG. So, solve natin. S3 natin is 6.6020. Yun. Minus SF natin ng 0.5592 all over 7.7167. X gonna be mode, balik tayo sa math, or complex. Pwede rin. So 1 6.6020 minus 0.5592 over 7.7167. Tama ba yung kinopya ko? 70? 0.5592, 7167, 6.60. Hindi, then yung malayo yung kuha natin. 0.7831. Gawin natin yung H3. H3 is equals to SHF plus X HFG. Term 1 yan guys ha. Dapat alam nyo yan. Huwag nyo kalimutan. 163 plus 40 plus X. Kopyahin natin. 0.7831 times SFG nga 2409.1. H3. Type natin sa calcio. 163.40 plus parenthesis kayo guys para safe kayo palagi. Kahit alam nila ng calcio. Parenthesis pa rin kayo.
2.421. Yun. 2049.97.4. Ano yung 0.4 natin? So, yung teacher namin guys, pinayagan kami na okay lang daw yung H4 is equals to H5 kasi yan. Tsaka H6 is equals to H7 ito. At yung pump namin, hindi na kami magsosolve ng pump dito tsaka pump dito. Kasi napakaliit lang daw niyan guys. Napakaliit lang to the point nga pwede mo siyang i-disregard sa solvings. Imagine mo guys, yung H nyo dito, tag 1,000, 2,000, 6,000, yung kilojoule per kilogram niya, yung H natin dito is tag 5 lang, tag 2. Maliit lang yan sa process natin guys. Kaya yung ginagawa namin, H4 is equals to H5 na lang, tsaka H6 is equals to H7. Pero sinasummation namin yung pump. Tuturuan ko kayo. So ngayon, yung favorite part namin, ang HF at anong pressure nito sa first, yung H4, is 0.007 megapascal. HF at 0.007 megapascal. Saan ito mahanap? Table 2. T2 is equal to H4 daw, tsaka H5. Okay. So, H4 is equals to H5. Sana kopya natin. 163.40 is equal to 163.40. Yellow marker. Okay, so paano yung H6 tsaka H7 doon? So, HF pa din yan guys kasi nandito siya na part sa TS diagram eh. Kaya napaka-importante talaga na matumpak nyo tong TS diagram before kayo magsusolve kasi guide nyo to guys. Ito yun. Ito diba superheated? Ito yung mga saturated or mga, ito yung mixture eh. Ito yung saturated. Iwan ko ang term nyo. Bahala na kayo. So, HF at ano yun? Anong pressure to natin? 1.2. 1.2 megapascal is equal to H6, H7. Saan to makikita? Table 2 pa rin. Kasi nasa left side siya eh. So 1.2, 1.2, 1.2. Hanap tayo sa libro natin. Dapat alam nyo to guys ha. Huwag kayong umasa sa akin. HF. So H6 equals to H7 is equal to 798.65. Gayon. Now, summation of pump. Kasi hindi natin kuna si pump eh. Kaya mag-summation of pump tayo, work pump. Paano yan guys? Yung work pump natin, ito yung work pump natin, ito 1, 2. Meron tayong dalawang pump. So, summation na natin yan. So, pero yung volume na gagamitin natin is dito sa condenser, yung sa baba. Kasi dito nagsimula yung pump natin eh. If dito tayo nagsimula, hindi ito makakounted. Okay? So, may VF tayo. Yun yung kinopya natin kanina. So, VF at condenser times pressure ng boiler minus pressure of condenser. So, VF of condenser, 1.07, 1.0074. Alam nyo na yung unit niyan. Pressure ng boiler is 2.90. Hindi na ako naglalagay ng mga times 10 negative 3, times 10 raised to 3. Hindi ko na to kilopascal. Megapascal na yan. Kasi nakompensate ko na to yung dalawa eh. Inaral ko to. Wow. Nakita ko lang to dito eh. 0.007. So, summation ng work ng pump is equal to, calculate natin, 1.0074 times 2.9 minus 0.007 megapascal. Yan yung work ng pump natin. Imagine guys, 2.91 kilojoule per kilogram. Sa may dalawang pump na yan. Do you think malaking epekto yan? Lagyan natin ng linya. Kasi need lang natin to. Check natin if tumpak. Summation work pump. Yes, 2.914. Okay, nakuha na natin. Sulat natin yung mga H values natin. H1 is 30, 21.6. H2 is 2821.7. H3. So yung H3. Sa baba. Mahaba guys, no? Ilang minutes na. Nagkukuha pa lang tayo ng H. Ganyan talaga yan guys. Mahaba ang term. Kahit ako, sakit sa ulo to. Pero masaya naman siya if marunong kayo
If alam niyo yung masasolve niyo yung problem, pero one time talaga guys, meron akong hindi na-solve. Nako, parang down to earth na talaga ako nun. Ayoko nang mag-termo nun. Nag-fluids ako. Marami din naman akong mali nung midterms namin. Sana mapasa ko yung fluids namin. Oy. Ay. Okay, answer tayo. Part A. Part A. Find the quantity of steam extracted in kilogram per hour. Okay, quantity of steam, ano yan? M1 yan guys. Ito yan, oh, M1. Meron akong natutunan nito guys. YouTuber kay Inhinyerong Mechanical. Idol ko yan. Siya yung mentor ko sa termo. Siya yung go-to ko. Sana tingnan niyo yan. Shoutout sa iyo. So, M1 is equal to shorter over longer. Ano yung shorter over longer? Turo ko to sa'yo guys ha. Ito, saan yung M1? Ito. Ano yung line niya? Di ba ito? Di ba yan yung line niya? Ito yung sinerkulan ko, di ba? So, shorter, 6 and 5. Yung longer, 2 and 5. Di ba? Mas mahaba yun eh. So, sabi daw niyan, so based with that, this means H6 minus H5, which is yung shorter, over longer nga H2, minus H5. Yung naka-times ito guys, di ba 1 pa lang? Ito, 1 pa lang to eh. So, times 1 yan. Automatic na yan na 1. So, doesn't do anything. Unless, meron tayong M2 dito, tsaka times natin yung M1 minus, 1 minus M1. Kupihin lang natin to. So, punta na tayo doon. A. So, M1 is H6 minus H5 over H2 minus H5. H6, anong H6 natin? Is 798.65 minus H5 nga 163.40 over H2 nga 2821.7 minus 163.40. M1 is gonna be, solve natin. So, nako! Click pa yung odds. Nak na. 798.65 minus 163.40 all over 2821.7 minus 163.40. So, yun yung M1 natin. Sabi ng teacher namin guys, 6 decimals daw siya. Gusto niya ng 6 decimal. Kawa sundin natin. 9, 6, 9. Ang ginagawa ko, shift store A na lang to guys. Kasi ito, recall A, equal, yun. Isang letter lang, hindi na ako magta-type ng marami pa. So, ano yung mass natin na extracted? Diba 52,000 kilogram? Question dito eh. The quantity of steam. So, quantity of steam talaga in kilogram per hour. So, M, ang quantity of steam is M times M1. Ano yan? 52,000. Lipat natin kaya to dito. 52,000. Tama ba? 52,000 kilogram per hour. 52,000 times 0.238969. Ito guys, kilogram per hour to. Ganyan lang natin. Yan. So, 52,000 times recall A, or yung kuha natin, is 12,426. Okay na yan guys. Yung quantity of steam natin, yung M natin is 12,426.36 kilogram per hour. Wala tong unit kasi percent lang yan eh. Okay, so green. Tama ba? Letter A, number 13, letter A. Saan yun? Letter A na answer ito. 12,400. Same lang. Okay, letter B. Work. Ano to? Work ng turbine? Work ng pump? Well, find out. Letter B is work turbine. Turbine to eh. Kasi, may
may kanyang mnemonics kasi to si Juan Santa Maria, yung letter. So, work ng turbine. Di ba alam naman natin guys na kapag turbine is up minus low, tsaka up minus low. Ganun lang, di ba? Pero this time guys, is ita-times natin to dito. Itong H1 minus H2, times natin yung 1. Dito naman H2 minus H3, times natin ito. Kasi yun yung tapat niya. Kaya napaka-importante talaga ng TS diagram guys. So W turbine, oops, naka-laser pa din. Work turbine is equal to H1 minus H2 plus bracket natin H2 minus H3. Anong naka-times sa kanya? 1 minus M1. 1 minus M1. Huwag nyo to talagang kalimutan si 1 minus M1 guys kasi napakasayang ng puntos nyo. If makakalimutan nyo yan, nako, goodbye. Paldo na sana, may 5 points ka na sana, nawala pa. Guys. Grabe yung exam namin guys. Ilan lang yung nakapasa, pero sana mapasa namin yung lahat Gusto ko sana nga walang failure kasi sa amin ba? Kasi kami lang nung pinakakaunti doon sa aming sections, sa 5 section. So H1, 30, 21.6 minus H2 nga 2821.7, 2821.7 plus bracket H2 nga 2821.7 minus H3 nga 20, 49.97. So, 1 minus M1 natin. Okay lang natin. Mahaba. Ito yung M1 natin Over. Kasi naka-store naman to sa calcu natin. So, no worries. So, calcu. Haba guys, no? Sana hindi pa kayo naboboard dyan. Para naman to sa atin, 3021.6 minus 2821.7 plus 2821.7 minus 249.97 times 1 minus recall A. Nakastore to sa A natin. So, decimal natin equals 787.21 kilojoule per kilogram. Tama, no? Check natin. Letter B, 787.3. Paldo na yan. Smile on your face na yan, guys. Letter E. Oops, no. Letter C pala. Na mahanapin yung efficiency ng cycle. So, meron na tayong work ng turbine, meron tayong work ng pump. Di ba yung E-cycle natin? E-cycle is work net over QA. Ano yung work net? Work turbine minus work ng pump over QA. Meron tayo nito, hanapin natin si QA. QA is pressure natin ng H1 minus 7. Anong manonotice nyo dito guys? Diba yung ganito? So dito, minusan nyo lang ganyan. Yun! This one minus this one. Yung two ends. Nang ganun guys ba? Nang nag-curve na ganun. Minus nyo yun. 8QA. Ay, nako. Napakahirap pala mag-record, no? Haba. So, H1 minus H7. Try ko lang itong i-record, guys. Haba talaga ng termo Kaya ayaw ko mag-record ng termo. 0.21 minus pump natin nga ano yun? 2.91. Napakaliit lang, guys, no? 2.91. Narinig ko nga, guys, kapag sa board exam daw, disregard na nila yung work ng turbine. Ay, work na turbine, work ng pump. Minus H7 nga 798.65. So, E-cycle natin is 787.21 minus 2.91 over 3021.6 minus 798.65. Ano yan? Yun, 35%. Sige, times 100 lang natin. Times 100.
So, 35.28%. Tama ba? Check natin. Letter C. 35.28. Smile on your face na yan, guys. God gave me you talaga. Good luck. So, yan. Dahil nagtatapos yung ideal natin. Kasi dito, for actual engine, find the temperature, blah, blah, blah. So, napakahaba na ng video, guys. 20 minutes yung unang record ko. 20 minutes na ngayon. Next video na lang to. Comment down below. Dapat panoorin yun kasi importante. Kukunin natin to ulit, guys. Hahanap tayo natin ito. Lalo na dito, approximate. Yung approximate the enthalpy of exhaust. Naku, mahabang process pa yan. So, another video na lang yan, guys. So, bye-bye, guys. Sa upload ko mamaya. Mama, pasa daw tayo lahat. Magiging engineer tayo. Don Lindon!